Network Entertainment. So, ito yung tip. Kapag sinasabi mo yung credentials ng tao, syempre sisimulan mo. Yung connected, yung first thing would be, yung connected dun sa job, plus kung saan sila mabibilib sa'yo kagad. Mga Immortal, welcome to the Another Page Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, life update, kung ano mga ginagawa namin sa buhay-buhay, and syempre, dahil nga sa dami ng mga recordings namin in advance, ngayon lang kami makikibalita sa inyo, ngayon lang kami mag-share ng mga ginagawa namin sa aming mga karir ngayon. Kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP. Zar, kumusta? Okay naman. Oh, last episode, ikaw yung nagbigay ng career updates, no? Ako naman ngayon sa episode na to. Career update, Suplado Motors, yun ang inaano natin ngayon bilang motoring journalist, motoring content creators. Doon tayo nagfo-focus ngayon, Suplado Motors. So, bakit Suplado Motors ang focus ngayon? Okay. Wala na kasi ako sa Philcoche. I resigned nung June. Actually, June. Wala na ako sa Philcoche. It was a wonderful almost 5 years dun sa Philcoche. I became a motoring journalist. Nung kasama ko sila, I learned a lot about cars. I learned a lot about the industry. And syempre, thankful din ako na nakatrabaho ko yung mga nakasalamuha ko at nakatrabaho ko sa kumpanyang yon. Pero syempre, we have to move forward, no? Hindi ko naman sasabihin na yung mga negative, yung positive lang talaga tayo. Doon tayo. We have to move forward. Kaya tayo gumawa ng Suplado Motors. And kasosyo ko nga si Zar. Yeah. Zar de los Reyes, di ba? Yung sa atin meron tayong mga media drive na hindi napupuntahan. Diba? Ganun talaga pagka Meron rin kasi tayong ibang jobs. May mga ibang racket tayo. Yeah. Kaya niyan, you're still with Upwork. You're still doing freelance work. I'm still doing Upwork. Siyempre, yung trabaho mo sa Upwork, madaling araw yun. Hanggang umaga. Minsan may mga media drive or mga events na nag-invite sa atin, dapat naka-fit sa schedule, nakaswak sa schedule ngayon. Hindi kagaya dati sa Philcoche. Kunyari, binigyan kami ng invite, naka-schedule, may shoot kayo Tuesday morning, may shoot kayo ganito morning. Alam niyo naman siguro kung sa kami nagpupunta na studio. Dati pupunta pa kami Laguna. And then, nung pandemic, I have to go home kaagad para makapag-record or mag-live ng feelings na TV show. Ngayon naman, yung Tuesday, Thursdays ko, nagtuturo na kasi ako sa university. Anong school? University of the East. I'm one of the professors sa College of Arts and Sciences. Ano tinuturo mo? Yung mga third year students ang tinuturuan ko. And the subject na naka-assign sa akin is Advertising Principles and Practices in Broadcasting, Interactive and Emerging Media. Tapos, dalawa yun, major subjects. Yeah. Yung isa, Broadcast, Interactive Newsroom Management. Wow, ang bibigat. So, a lot of people know you as Stanley the comedian. So, ano yung mga credentials mo? What made them think na, okay, he would be a good college professor? Because I'm a practitioner. May experience ako working sa media talaga. Sa radio, podcast, TV, online. Yun ang kailangan nila na professor. And so, lahat na na-touch mo na, no? Yes, even print. And yun ang sinasabi sa akin nung dean, nung kinausap niya ako. Sabi nila, they're looking for practitioners with experience talaga. And since yung CV ko, pagdating sa media, medyo makapal na. At saka mabigat. Not a lot of people know na you have Well, salamat. Sige, alam mo ba, memorize ko yung resume mo. Salamat Sige. Hindi lahat ng people merong 12 best-selling books.
So, yan na. 12 best-selling books, tapos Probe Media Foundation Fellow. Talagang, Bakit ka wala lang, tumatawa? tatawa lang ako doon sa Probe Media Foundation na talagang inaano mo na, Hindi, wholesome alam mo na ba, wholesome ganito. ako eh, no? Ganito, kapag magbibigay ka ng credentials sa isang tao, sisimulan mo sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. So, ginagawa ko in chronological order. Actually, dapat sinabi ko muna yung Probe Media Foundation Fellow before ng 12 books. Kasi, wag mo na lang tanungin yung title ng ibang books. Kasi yung isa kong book, ginawang pelikula, di ba? Ayun pa. Yun ang pangatlo kay Stanley. So, dahil konektado siya sa books, actually, dapat yung Pro Media Foundation Fellow, tapos yung best-selling books, para yung in connection to that, yung movie na ginawa, yung book na ginawang movie. Ay, paano yung mga pagiging host ko sa TV? Yung Radyo, TV o online? Ako, ang next ko kung anong meron ka sa TV ngayon kasi mainstream media yon. So, ibig sabihin, yung men's room, dahil ang co-host mo doon si Jano. Mainstream, kahit naman yung feelings dati, mainstream yun. Yun yung susunod, yung feelings. Feelings. Tapos yung yung good vibes. Yung good vibes. Yun. Ay, Which is underpaid. radio, yun. Pang ilan yung underpaid Wala doon? pa nga ako sa underpaid. Kung sasabihin mo naman nakasama sa top 200 na podcast sa buong Pilipinas, both local and foreign, syempre sama mo underpaid, di ba? Pero nasa pinakababa dahil nasa baba siya because ang binibase ko, yung viewership at saka yung strength. Kasi hindi pa kasi ganun ka-mainstream hindi pa ganun ka-mainstream ang podcasting. It's an emerging media. Ayun, so, kumbaga, yung tamang term. Halimbawa, tuturo ko yung advertising practices sa emerging media o sa pag hindi mo sponsor ang isang produkto, huwag niyo ilalagay sa table niyo habang nagsasalita kayo. Eto, galing sa kaibigan natin si Wooji Toys, no? Naka-display ito para makita ninyo. Oo. Simpleng advertising yan na pinapakita natin, very subtle way. Hindi natin sinasabi na, bigyan ng jacket, bigyan mo ng ganito, ng ganyan, ng 5,000. Hindi tayo ganon. Hard sell ang tawag dun. Ang soft sell, parang ganito, suot natin, or yung mga nandito sa table, ganon. So, ito yung tip. Kapag sinasabi mo yung credentials ng tao, syempre sisimulan mo, yung connected, yung first thing would be, yung connected dun sa job, plus kung saan sila mabibilib sa'yo kagad. Kasi, syempre, mas mabigat yung Probe Media Foundation Fellow, di ba? Parang sa iba ata, parang mas mabigat yung journalist siya. Yung TV, sa iba, ifo-front nila yung TV host. Oo. Yung book na ginawang libro. Feeling ko yung mga ganun na iyan nila. Sa iba. Kasi ako binibase ko on a journalism aspect eh. It depends kung anong posisyon or anong trabaho ang applyan mo. Ngayon, for example, as a professor, ang iuuna natin yung Probe Media Foundation kasi talagang journalist na Kaya nga yun ang inuuna ko, di ba? And then yung number 2 is yung books. 1PH. Dahil journalistic books. Journalistic na 1PH, 1 News. Pwede ka naman maging host pero hindi lahat ng host may books eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero anyway, I mean, either way, mabigat rin naman mabigat siya. Pareho kasi ang dami ng 12 ha. Oo. Ako nga walang book eh. Oo. Diba? Kaya si Jeff, walang book. Gusto mo, bigyan kita ng book. hindi rin naman kami host, 'di ba? Pero may mga host na wala naman silang best-selling books.
Oh, well. Diba? To oh. create a book is really, kailangan mo pa ng publisher. Nung Hindi, kasi panahon dati, mo ano pa, yan, diba? Kailangan mo ng publisher. May certain pride pag may publisher ka from a big company. Yeah. May certain pride kaysa not to belittle anyone, no? Ako, I would love to have my own self-published book, kaya lang wala akong pera to produce it. May ibang pride yung may magpo-produce ng libro mo, tapos sila magma-market, sila magbebenta. Kaysa yung ikaw nag-produce ng book mo, ikaw magbebenta, ikaw magma-market, all around ka, medyo mahirap. So, I'd rather have a publisher. And then, yung may pride na, uy, taga ganitong publishing yung libro ko, ito yung nag-market, ito yung ganun. Diba? Ayun. So, congratulations, Professor Stanley Chi. Hindi ko nga alam kung anong tawag nila sa akin sa school eh. Kagalang-galang. Kung Prof. Chi, Sir Chi, or basta lang, Sir lang ang tawag ng mga estudyante ko, and nakakatuwa kasi nakikita ko sa kanila na magiging future media practitioners talaga sila. Yeah. Talagang gusto nila. Iba yung mga estudyante ko sa UE. Tama. Oo. At saka alam mo ako nung pang mabigat na sa credentials mo? Comic book artist ka ng Manila Bulletin. As in, may comic strip ka may talaga. comic strips ako na naging libro. For 10 years, di ba? More than 10 years. For more than 10 years. I think I was with Manila Bulletin for 15 years. Yeah. Ine-estimate ko na yun kasi I started drawing comic strips when I was still in advertising. Nag-resign ako 2003. Yeah. And then 2007 I had my first book. Yun. And then Suplado Tips came along 2011, 2010, mga ganun. Imagine mo. And after that, I released a book. One book a year nire-release ko hanggang nung pandemic. Yan. 2019, I think. That was the book na Love is Landian with the effort na nilabas. And then 2014, last year, yung one of my books, Men Are From QC, Women Are From Alabang, was turned into a movie. It was still in the pipeline. Nagkapirmahan na kami ng kontrata, nagkabigay na ng deposit. Kaya lang, nagka-pandemic. So, akala ko di matutuloy. Yeah. And then, after I hosted the Chinese New Year Festival sa Quezon City noong 2014, I got a call from the director ng Viva na gagawin ng pelikula yung libro ko. Yun. So, ngayon, 2025, ang update ko sa inyo, naging professor na po ako ngayon at gumawa na ako ng sariling motoring channel alongside Zar de los Reyes, which is, sa totoo lang, mahirap yung two-man team pero magaling yung kasosyo ko eh. Magaling eh. I think naman, ito yung thing eh. Palagi kami nagkakaroon ng discussion si Stanley about sa Suplado Motor. So ako lang dumadaldal na parang if you're going to have a goal, like let's say 1 month, siguro magpo-post tayo. Uy, medyo ako ma-post ako 3 to 5 post a day. Tapos, i-cross channel mo pa. I mean, magpo-post ka rin sa Instagram and everywhere else. Sa tingin mo, walang mangyayari sa'yo in 1 month if you're consistent. Meron yan. So, diba? I'm sure meron. So, these are really good updates. So, ang swerte naman natin at nandito si Stanley Chi, professor, author, comic book, artist. So, pwede ko na idagdag yun sa mga sa mga achievements ko. So, college professor, author, artist, comedian, host, a true Renaissance man. A true Renaissance man. Di ba pag Renaissance man ka, di ba parang covered mo everything. So, ganun si Stanley. Kahit ayoko sabihin, actually, hindi sa akin ang galing yung term na yon sa team member ko. Si Stanley pala, true Renaissance man. Ayun, salamat. Ang gusto kong gawin, sa totoo lang, hindi ko pa nagagawa, is mag-aral ng acrylic at gusto ko rin balang araw mag-exhibit din ako. Meron pa ako naisip, pero hindi mo dapat yata to ilalagay sa credentials mo. Alam mo na. Ay, wait. Hindi. Meron eh. In-announce nyo naman sa show nyo, di ba? In-announce nga. Binanggit ni Jano. So, okay lang na sabihin. Sige,
Eto, wag mo nang sabihin, wag mo nang ilagay sa resume mo. Hindi, pwede naman. Kaya lang, Yung mga wag mo nang i-flex masyado sa academics, ha? Yung mga nagre-reklamo dyan kung bakit nag-i-interview ka ng mga Viva Max na artista, no? The reason why nag-i-interview ako ng mga Viva Max na artista, kasi rarakit kami ni Jano sa Viva Max. Alam mo, hindi ka naman maghuhubad, Stanley. Hindi naman. Tsaka yung mga nagtatanong dyan, hindi po kami ni Jano yung mag-partner, ha? Basta hindi ikaw yung maghuhubad. Basta my God. rarakit kami ni Jano sa Viva Max. Abangan nyo yan. Oh my God. Yung mga parokyano ng Viva Max na nakikinig ng underpaid Yung may nanonood. subscription sa Viva Ay, Max. naku, Magkano abangan ba nyo. subscription? Abangan nyo. 149 ba? Hindi ko alam eh. Parang hindi ako Amazon ano eh. Prime. Ayan. So, Stanley alam ni Jeff Chi, yan. Oo. author, artist, host, comedian. Oo. Tapos Viva Max star. At saka ito naman, meron naman akong lalabas sa Knowledge Channel kasi wholesome naman talaga. Alam mo, from Viva Max to Knowledge Channel. True Renaissance man. Sinira mo na. Sa August, lalabas yung video ko sa probe tuloy. Ito yung mga sa Knowledge Channel. Lalabas uli ako bilang si Tito Manny para sa Estudyantipid. So, mga bata naman ang audience nito. Ay naman, syempre. From all levels tayo. Mula pagkapanganak hanggang sa Grabe. bago mamatay, talagang my tinatarget God. natin. From A to Iba. E, to lahat bata hanggang matanda. Yan ganun. ang hustler. Talagang lahat. Hindi, ganun talaga pag freelancer. Wala kang pipiliin. Pero hindi ka na maghubad sa Viva Ay, Max. hindi. Okay. I'll be playing a character sa Viva Max dun sa movie ni Jano. Isa ako sa mga best friend niya. So, abangan niyo yun, ha? So, may red carpet premiere to. Hindi ko nga alam eh. Sana nga meron uli no? Para mag-invite ako. Alam mo, pumunta naman ako dun sa red carpet Oo. nung movie mo. Yung listener na underpaid, nagpunta si Eds, di ba? Naalala mo? Hindi, nagpunta pero si ako, Eds. yung pumunta ako doon sa pangalawa rin. Oo, yung yun. sa red carpet talaga. Yung may Oo. mga May mga fans, artista na talaga. May mga fans talaga na may May mga Marvin tarpaulin, ba ganun. yun? Oo. Ayun. Ganun. So, another update. Sabi nila, wala na raw ang Marvin. Ayaw nga. Wala na, oo. Ayun. Pero anyway, congratulations Stanley Thank sa college professor role mo at sa Viva Ayan, Max. pwede ko na talaga sabihin, role mo. ako po ang inyong profesor ng pag-ibig, Stanley Chi. Ganun na ba, sa feelings, ganun ako eh. O, tapos, pero yung senpai ng turbuhan, lilipat lang sa Suplado Motors. Yeah. Kaya mag-subscribe kayo dyan, okay? So, maraming So salamat. weird. Mag-subscribe kayo sa mga social media accounts namin. There you have it. Hindi, kasi hindi ko ma-take na pumunta tayo from college professor to Viva Max star. To Knowledge Channel na Knowledge artista. Channel. So, Stanley, talagang lahat na lang ng pagkakakitaan, no? Siyempre, ganun tayo eh. Laban lang, no? Kaya tayo practitioner sa media from all medium. TV, pelikula, sa podcast, sa internet, nandyan tayo. So there you have it for Zardels Reyes. I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.